Taong 1981, Isabel, Leyte. Noon pa man, alam na ni Subang na hindi normal ang pamilya na kanyang kinagisnan. Ayon sa kanya, na magmula noong tumungtong siya ng 10 anyos, marami na siyang napapansing kakaiba sa mga magulang niya. Para itong magkabilang mukha ng barya. Yung nanay niya, kinagigiliwan at nare-respeto ng karamihan dahil sa likas nitong talento sa panggagamot. Habang ang kanyang ama, pinangingilagan dahil sa masama nitong pag-uugali. Dagdag pa niya na, araw-araw kapag merong pasyente ang kanyang ina, hindi mo ito makikita ang tumatambay sa bahay nila. Palagi itong naroon sa likod ng bakuran, tulalang nagmamasid sa malawak na karagatan. Hindi rin yun mahilig umimik kahit sa mga sarili nitong anak. Pakiramdam nga ni Subang, wala itong pagmamahal sa kanila. Gawa ng ni minsan, hindi niya ito nakitang ngumiti o natuwa man lang kapag kakausap at kaharap sila. Napakalamig ng emosyon ng tatay niya. Pero sa kabila nito, patuloy nitong ginagawa ang responsibilidad nito sa kanila. Araw-araw, bago tumilaok ang manok, makikita mo itong naghahanda ng bangka para mamalaot. Minsan, isinasama siya nito, pero madalas mag-isa lang ito kung lumakad. Di rin yun sanay na ipagbenta ang mga huli nila, kaya lahat ng nakukuha nila sa laot, itinatago nila bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, nakakaginhawa sila. Siyempre, may mga pagkakataon din na nakakaranas sila ng kagipitan. Ika nga ni Subang, ang buhay ay parang puno ng kawayan. Kahit anong tayog ng narating mo kapag dumaan ang unos, ikaw ay yuyuko at yuyuko. At kapag masyado itong malakas, mababali ka ng hindi mo inaasahan. Kaya habang maganda ang panahon, mag-ipon ka ng lakas at katatagan. Sa paglipas ng mga taon, kahit abala ang kanilang ilaw ng tahanan, naging masaya at maayos pa rin ang kanilang pamumuhay. Kahit papaano, hindi sila nabuburyong ng dalawa niyang kapatid, gawa ng madalas ginugugol nila ang kanilang oras sa paglalaro at pagtulong sa kanilang ama. Malimit sa mga tinatrabaho nila ay pagpapatuyo ng isda. Ito kasi ang pinakamabisang proseso para magtagal ang mga huli nila sa dagat. At kapag merong sobra, ibinibigay nila ito sa mga pasyenteng alam nila na kapos sa buhay. Yun kasi ang gustong mangyari ng nanay niya, bilang parte na rin ng kanilang mga kawang gawa. At kahit papaano, hindi naman yun tinututulan ng tatay niya. Alam nila ng kanilang padre de pamilya ay palaging sumasang-ayon sa desisyon ng kanilang ina. Ang hindi niya lang halos maisip, bakit parang napakadalang ng dalawa na magpansinan? Napansin niya ito dahil kapag nagkakatipon sila sa hapagkainan, wala gaanong sinasabi ang kanyang ina sa kanilang ama. Tahimik lang ito, tapos bago yun umalis, mangungumusta lang ito rito. Hiwalay din ang tulugan nila na parabang hindi sila nakaranas ng pag-iibigan noong sila ay bata pa. Mahirap para kay Subang na makita ang ganoong kalagayan ng kanyang mga magulang, kaya kahit papaano sinusubukan niyang paglapitin ang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natutupad ang kanyang mga binabalak. Bukod sa parehong abala ang dalawa, hindi rin gusto ng kanyang ina ang ganoong plano. Ayon dito, may paninindigan ang kanyang ama at ayaw nito ng mga ganoong bagay. Dagdag pa nito na, tapos na sila sa panahon ng pag-iibigan at pagiging magkasintahan at sa mga sandaling yon, pawang nakatuon na lamang ang kanilang atensyon sa kanilang mga ginagawa at mga anak. Kapag naririnig ni Subang ang ganoong rason ng nanay niya, hindi niya may pagkakaila na nawawala na rin siya ng pag-asa. Kaya naman imbis na makipagtalo pa rito, minabuti niya na lumapit sa tatay niya. Hindi siya sigurado sa ganoong hakbang, pero may kutob siya na posibleng gumana ang binabalak niya. Isang hapon, habang abala ang kanyang ina sa panggagamot,
nadatnan niya ang kanyang ama na nagkakape sa likod ng bahay nila. Wala yung ibang kasama maliban sa mga alaga nilang manok. Nakapagbilad na rin yun ng mga inasinang isda at sa itsura nito mukhang kararating lang nito galing laot. Pagsilay naman niya rito, dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Kumuha na rin siya ng baso, sabay abot ng pitsyel na naglalaman ng kape. Habang sinasabayan niya yan, matyaga siyang naghintay sa pagkakataon na ito ay makausap. Pero di pa man niya nabubuo ang lakas ng loob na magsalita. Nagkusa itong magtanong ukol sa kung ano ang kailangan niya. Dagdag pa nito na, kilala niya ito kaya alam niya kung meron itong kailangan o wala. Matapos naman yung mailahad ng tatay niya, dito na siya napatigil sa pagkape. At imbis na sumagot, pasimple niya itong tinitigan habang maiging pinag-iisipan ng kanyang mga sasabihin. Tay, nagtataka lang kasi ako sa inyo ni Inay. Bakit ang lamig ng pakikitungo ninyo sa bawat isa? Marami ako nakikitang mga magulang dito sa atin pero hindi katulad niyo ang pakikitungo nito sa kanilang mga kinakasama sa buhay. Masaya sila at ramdam ko na sila'y nagmamahalan. Pero kapag umuwi ako rito, wala akong nararamdamang ganun. Tay, bakit kaya? Kinakabahan niyang wika rito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, bahagya itong napatigil sa paghigop ng kape. Paunti-unti, napabuntong hininga ito ng malalim na animoy nag-iisip ng mga isasagot sa kanya. Pagpaling nito ng tingin, mahinahon itong sumagot ng, "Dahil iba kami sa kanila. Sa ngayon, alam ko na hindi mo pa ito mauunawaan. Pero kapag tumanda ka na, posibleng maintindihan mo ang sitwasyon namin ng nanay mo. Basta palagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal namin kayo at kahit na anong mangyari, hindi kami magkukulang sa inyo. Sige na, pumasok ka na sa loob." Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Alam niya sa kanyang sarili na doon na magtatapos ang kanilang usapan, kaya hindi na siya humirit pa. Bistado na rin kasi niya ang pag-uugali nito, kaya naman ayaw nito na may nangungulit sa kanya. Dumaan ang linggo, ganun at ganun pa rin ang nangyayari sa bahay. Ang ipinagtataka lang niya noon, bakit parang nagiging madalas na ang pamamalaot ng kanilang ama? Noon kasi, 3 beses lang ito sa isang linggo kung mamalaot, pero noong mga oras na yon, halos araw-araw na. Inaabot na rin ito ng 9:00 ng gabi sa laot, kaya naman medyo nag-aalala na rin siya. Batid niya kasi na hindi ito pinapansin ng kanilang ina, kahit naghahapunan sila ng hindi yon kasama. Dahil dito, nagpasya na si Subang na kumprontahin ng nanay niya ukol sa mga nangyayari. Hindi na kasi niya naaabutan ng tatay niya. Gawa ng umuuwi ito napakalalim na ng gabi, tapos umaalis yun 1:00 ng madaling araw. Siyempre bilang binatilyo, hindi niya magawang gumising ng mas maaga, kaya naman ang inaasahan niyang makakasagot sa mga tanong niya, walang iba kundi ang nanay niya. Isang umaga, nang mataong wala yung pasyente, dito niya na ito kinumpronta ukol sa kakaibang ginagawa ng tatay niya. Masyado na kasi siyang nag-aalala at kung hahayaan niya pa ito, hindi na niya alam kung ano pa ang mangyayari rito. "Nay, may ideya ba kayo sa ginagawa ngayon ni Itay? Medyo nakakabahala na kasi. Isipin ninyo, 2 linggo na siyang ganyan. Akala mo gipit na gipit tayo sa buhay kasi wagas siya kung makapagtrabaho eh. Hindi rin ako kumbinsido na pangingisda ang rason ng pamamalaot niya. Naniniwala ako, meron itong ibang dahilan." Seryosong wika niya sa nanay niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad nitong pinaalis pansamantala ang mga kapatid niyang nakikinig. Maya-maya pa, nang silang dalawa na lamang sa kusina, tumingin ito sa kanya
habang inilalahad ang rason kung bakit nagkakaganon ang kanyang ama. Ayon dito, ilang milya ang layo sa kanilang baryo, matatagpuan ang magkakadikit na isla ng Camotes. Dito isinilang ang kanyang ama at dito rin kasalukuyang nakatira ang angka nito. Malayo yun sa sibilisasyon at ang lugar doon kakaiba sa lahat ng baryo na nakita niya. Dagdag pa nito na kakaiba rin ng mga tao sa lugar, kaya maging ito man, isang beses lang dito kung pumunta. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kapansin-pansin ang tila bang pag-iiwas ng nanay niya. May mga bagay itong gustong sabihin pero hindi nito masabi-sabi. At ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, parang may iniiwasan ito. Di niya alam kung bakit, ngunit may kutob siya na ang dahilang yon ang unti-unting naghihiwalay sa dalawa. Matapos naman niya yung marinig, nagpaalam siya rito na tutungo siya sa isla para hanapin ito. Ayon sa kanya, na kung ang kanyang ina ay natitiis ang ganoong sitwasyon, hindi niya yun masisikmura. Mariin din niyang inilahad na handa siya sa anumang mangyayari dahil kahit papaano bilang anak, may karapatan siya na malaman ang totoo. Pagkasambit naman niya nito, agad siyang nagpaalam dito. Hindi niya na sinabi ang kanyang mga binabalak, nang sa gayoy di siya nito magawang mapigilan. At sa pagsapit ng 9:00 ng umaga, pasimple siyang sumibat sa bahay nila. Dalawang pagmamayari nilang bangka, kaya naman hindi siya nahirapan na maglakbay sa karagatan. At sa loob ng 2 oras, abot tanaw na niya ang isla. Ramdam niya na malapit na siya kahit napakalayo pa niya. Ilang minuto bago sumapit ang 4:00, narating na niya ang dalampasigan ng isla ng Poro. Wala siyang ideya kung saan siya nagsisimula, kaya naman pilit siyang nagtiwala sa kanyang kutob. Bahala na, ika niya. Ang importante, sinubukan niyang hanapin ang tatay niya. Ang kaso lang, dahil sa sobrang lawak ng Poro, kahit inabutan na siya ng gabi sa daan, wala pa rin siyang nakitang lugar na pwede niyang puntahan para matuluyan. At sa puntong yon, bilang binatilyo, hindi niya maiwasan ang matinding kaba sa dibdib niya. Kalaunan, nang tuluyan ng tumalikod ang araw, napilitan siyang umakyat ng puno para dito magpalipas ng gabi. Mabuti na lang talaga, meron siyang daladalang baon, kaya hindi na siya nahirapan sa paghahanap ng kanyang hapunan. Ang problema, dahil naninibago siya sa ganoong sitwasyon, hindi siya makatulog kahit ano ang gawin niya. Kaya naman imbis na magpahinga, minarapat niya na magtingin-tingin na muna sa paligid. At sa loob ng ilang minuto niyang pagmamasid, wala siyang ibang nasilayan kundi ang malawak na kapatagan at ang karagatan. Napakatahimik ng isla, kaya habang nagpapaantok siya, di siya umasang merong mangyayaring kakaiba. Subalit pagtungtong ng 9:00, dito na unti-unting nagbago ang sitwasyon sa paligid. Ayon kay Subang, nagsimula ito noong may makita siyang mahabang serpente na bigla na lamang bumulusok sa dagat. Hindi niya mawari kung saan yun nagmula, pero nasisiguro niya na may kapasidad ito na lumipad. Matapos ang ganoong pangyayari, sinundan ito ng grupo-grupong nilalang na malayang lumilipad sa kalangitan. At sa estado ng mga ito, alam niya na hindi yun ibon o anumang hayop na may pakpak. Bukod kasi sa masyado itong malaki, kakaiba rin ang kanilang mga hugis. Ano man ang mga nilalang na yan, naniniwala si Subang na hindi ito likas sa mundo ng mga tao. At sa paglalim pa ng gabi, katakatakot na pagpaparamdam ang nangyari. Maliban sa mga nilalang, may dumaraan ding makakapal na usok, kalakip ng mga tinig na umiiyak at humihingi ng tulong. Ramdam din niya na may mga nagmamasid sa kanya, kahit wala naman siyang nakikita. Pagtungtong ng hating gabi, dito niya na nakita ang grupo ng mga kultong naglilibot sa mga kakahuyan. May daladalang sulo ang mga ito,
kalakip ng mahahabang sundang na nakasukpit sa kanilang mga bewang. At habang binabagtas nito ang daan, may mga engkantasyon itong sinasambit. Kakaiba ang dialekto na kanilang ginagamit, kaya kahit isang kataga, wala siyang naunawaan. Gayunpaman alam niya na mapanganib ang mga ito, kaya hindi siya nagdalawang isip na magtago. Subalit nang akmang papalapag na sa pinagtataguan niya ang mga kulto, bigla itong tumigil sa paglalakad. Maya-maya pa, paisa-isa na yung humarap sa kanya habang patuloy pa rin sa pagsasambit ng mga engkantasyon. Nang masipat naman yun ni Subang, alam niya na natagpuan na siya ng mga ito. Ngunit nanatili ang kanyang kumpiyansa na hindi siya nito mahuhuli ng basta-basta. Kaya naman, habang hindi pa siya nito nakikita, dahan-dahan na siyang bumaba ng puno. Pagdating niya sa likuran nitong bahagi, agad siyang sumuot sa mga ugat habang taimtim na nagdarasal na sana'y lubayan na siya ng mga ito. Yun nga lang, hindi ganon ang nangyari. Lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa siyang nakita ng mga nilalang. Alam na rin ito ang lugar na kanyang pinagtataguan at sa madaling sabi, hinihintay na lang siya nitong magkusa na lumabas. Kalahating oras pa ang lumipas, patuloy pa rin niyang naririnig ang mga engkantasyon. At sa puntong yon, nagkaroon na rin siya ng hinala na maaaring alam na ng mga ito na nagtatago siya sa lugar na yon. Kaya bago pa man siya nito tuluyang mapaligiran, nagdesisyon na siyang tumakbo. Paglabas niya sa ilalim ng mga ugat, dali-dali niyang tinahak ang daan patungo sa kakahuyan. Ngunit di pa man siya nakakalayo, tinambangan na siya ng iilang mga kulto na kanina pa palang naghihintay sa paglabas niya. Pagharap niya sa mga ito, agad namang bumungad sa kanya ang pangatlong mata ng mga ito na naroon sa kanilang mga noo. Kakulay ng dugo ang mga matang yon at base sa itsura nito, isa yon sa mga bagay na pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan. Paglapit naman ng tatlong kulto sa kanya, agad na itinarak ng isa sa mga ito sa lupa ang hawak nitong sulok, sabay sunggab sa kanya. 5 minuto sila noong nagpang-abot hanggang sa tuluyan na siya nitong mahuli. Pagpulupot ng braso nito sa kanyang leeg, wala nang nagawa si Subang kundi ang sumuko. Nang mapagtanto naman yon ng kulto, agad nitong inialis ang braso nito sa kanyang leeg, sabay gapos sa kanyang kamay. Pagtayo niya, sapilitan siya nitong pinalakad hanggang sa makabalik na sila sa kinaroroonan ng mga kasamahan nito. Matapos nun, dito pa lamang siya piniringan at inilagay sa isang makipot na karo. Napakadilim sa loob nito, na kahit manipis lang ang piring sa kanyang mga mata, wala pa rin siyang nakikita. Basta ang nararamdaman lang niya noong mga sandaling yon ay yung pag-uga ng kanyang sinasakyan. May mga naririnig din siyang tao sa loob ng karo na animoy nagbabahagi ng kanilang malungkot na karanasan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpatinag. Nanatili siyang kalmado dahil naniniwala siya darating ang kanyang ama upang siya ay iligtas. Pagsapit naman ng madaling araw, dito na siya paunti-unting nagkaroon ng bisyon sa lugar kung saan siya naroon. Medyo maliwanag na kasi sa labas, kaya naman hindi na gaanong madilim ang mismong loob ng pinagkulungan ng mga ito. Maya-maya pa, dito na tuluyang huminto ang sasakyan niya. Wala siyang ideya kung saan siya nakarating, ngunit ramdam niya sa labas ng kulungan, maraming tao ang naghihintay sa kanila. Pagbukas ng pinto, agad niyang nakita ang isang maliit na nayon sa gilid ng kagubatan. Kakaibang nayon ng kultong yon, sa kadahilan ng lahat ng nakatira rito, merong ikatlong mata. Mahahaba rin ang kasuotan nila, tapos pangkaraniwan na sa kanila ang pagdaan ng kanilang mga mandirigma. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na sila inutusang lumakad. Akala niya magiging maayos ito, pero di pa sila nakakalayo sa karo
may mga nambato na sa kanila. At sa hindi malamang dahilan, di siya nito pinatatamaan. Isipin ninyo malalaki ang tipak ng batong yon. Kaya kapag tumatama ito sa kanyang mga kasama, halos mahimatay ang mga ito. Yung iba nga, agad na namatay sa unang pagtama pa lang ng bato sa kanilang mga ulo. Bukod kasi sa nabasag ang kanilang mga bungo, dumugo rin ang kanilang mga utak. Paglupasay naman ng mga ito, agad itong kukunin ng mga taga-nayon, sabay dala sa isang maliit na bahay na walang bintana. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa mga bangkay, ngunit naniniwala siya, kinakatay ito ng mga kulto. Maya-maya pa, nang tantanan na sila ng mga tao, dito niya nasilayan ang pinuno ng nayon. Isa yung matandang babaeng hukluban. May maputing buhok, tapos nakasuot yun ng itim na kasuotan. Kapansin-pansin din ng lamparang dala-dala nito, kung saan sa ilalim nito merong kadenang nakaugnay sa isang bakal na libro na nakatali naman sa bewang nito. Nangingitim din ng daliri ng nilalang na yon, indikasyon na tuluyan na itong nilamon ng itim na mahika. Pagsilay naman ito sa kanya, dito niya napansin ang kulay lila nitong ikatlong mata. Namumukod tangi yun sa lahat ng kulto na maaaring rason kung bakit yon namumuno. Matapos siya nitong masilayan, dahan-dahan yung lumapit at nung magkaharap na sila, bigla naman yung nagwika. Kilala kita at kilala ko ang iyong ama. Mapalad ka, bata, dahil sa tatay mo hindi mo mararanasan ang mga nangyayari sa mga ordinaryong taong nadadala namin dito. Maging panatag ka, sapagkat anumang oras darating ang hukbo ng iyong ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi siya makapaniwala. Ang buong akala niya kasi, ordinaryong tao lang ang tatay niya na may masamang pag-uugali. Ngunit sa kabila ng ganoong palaisipan, labis-labis ang kanyang naging pasasalamat na ganoon ang nangyari. Dahil kung nagkataong hindi nito kilala ang kanyang ama, naniniwala siyang hindi sila nito magkakausap. Pagkatapos nitong magsambit ng mga kataga, agad naman siyang kinalaga ng mga tauhan nito. Takot na noon si Subang, kaya ni pagkilos di niya na nagawa. At para tuluyan siyang mapanatag, minabuti ng mga ito na lubayan muna siya pansamantala. Ang tanging babala lang din ng mga namumuno sa kulto, wag na wag siyang tatakas sa nayon dahil sa meron namang susunod sa kanya. Dagdag pa nito na, wala pang lumalabag ng kanyang batas sa lugar, kaya umaasa ito na gagalangin ni Subang ang kanyang desisyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumango. Di pa man kasi nito sinasabi ang tungkol sa bagay na yon, alam na niya na napaka-imposible na makatakas doon ng basta-basta. Ilang oras pa ang lumipas, kapansin-pansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Pakiramdam niya noon, minuto lang ang dumaan tapos hapon na naman. Subalit sa kabila nito, kapansin-pansin ang walang tigil na pagtatrabaho ng mga kulto. Pagpatak ng 5:00, may narinig siyang tambuli na nagmumula sa loob ng nayon. Wala siyang ideya kung ano ito, ngunit alam niya na isa yung senyas para balaan ang mga taga-roon ukol sa paparating. Maya-maya pa, pagtahimik ng tambuli, dito na pumasok ang isang pangkat na binubuo ng 10 kalalakihan. Nakatalukbong ang mga ito, tapos meron yung daladalang mga sulo kahit may sikat pa ng araw. Kapansin-pansin din ang mga lalagyanan nito ng mga sandata na nakasabit sa mga bewang nila. Pagharap naman ito sa pinuno ng kulto, isa-isa nitong inialis ang kanilang mga talukbong at sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang muka ng tatay niya. Nanlilisik man ang mga mata nitong nakatitig sa mga nilalang, sadyang hindi nito maipagkakaila ang matinding pag-aalala sa kanya. Matapos namang magpang-abot ng kanilang mga paningin,
kusa siyang ibinalik ng pinuno ng kulto. Humingi rin yun ng tawad sa kanilang kapangasan na siya namang agaran nitong tinanggap. Hindi naglaon. Nang wala na silang pag-uusapan, tahimik silang umalis sa lugar na yon. At nang marating nila ang dalampasigan, nakita niya ang malaking isda na merong mga upuan sa likod nito. Ayon sa kanya, kakaiba ang itsura nito, gawa ng para itong buwaya na may pagkalapu-lapu. Halos kasing laki rin yun ng bangka, kaya hindi niya maisip kung papaano yun napaamo ng kanyang ama at ng mga kasamahan nito. Pagsilay naman nila doon, mabilis nilang tinahak ang karagatan. Mula isla ng Puro, segundo lang ang naging pagitan bago sila nakatawid sa karatig isla ng Punson. Pagdating nila sa lugar na yon, may pinasukan silang kuweba na nagdala sa kanila patungo sa isang kakaibang mundo na hindi nalalayo ang itsura sa islang pinuntahan nila. Ayon sa kanyang ama, kopya ng totoong isla ang lugar na yon at kaya nila ito ginawa ay para mapreserba ang kanilang angkan at uri. Nabanggit din ito sa kanya na kalahating magindara ang angkan nila, kaya ganoon na lamang ang takot ng mga kulto at iba pang mga nilalang. At sa pangkalahatang isla ng Camotes, ang angkan nila ang kinakatakutan sa lahat. Isipin ninyo, napapabilang sila sa mga sinaunang uri ng aswang na walang pangontra at kahinaan. Idagdag mo pa ang pagiging likas nilang tao na siya namang nagbibigay ng kalamangan sa kahit na anong sitwasyon. Maliban sa ganoong bagay, nagtataglay din ng malakas na kapangyarihan ang bawat sandatang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Ito ang nagtanggol sa kanila sa loob ng ilang siglong pakikipaglaban sa mga nilalang na nagtatangkang manakop sa isla. Matapos naman yung ilahad ng kanyang ama, ipinakita nito ang estado ng mga pinakamalalakas nilang nakalaban sa loob ng 6 na henerasyon. Nasa kaanyuan na yon ng bato, at ayon sa tatay niya, dahil yun sa abilidad ng mutya ng apoy ng Minukawa na pagmamay-ari nila. Dagdag pa nito na, hindi lang ang ibon ng Adarna ang nagtataglay ng ganoong abilidad. Nang marinig naman ni Subang ang lahat ng ito, halos hindi niya mawari kung anong nilalang ang kanyang ama. Sa dami kasi ng mga sinabi nito sa kanya, di niya na gaanong maunawaan kung alin ba sa mga itong realidad at sa kasinungalingan. Subalit sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot, nagpakita ito ng ilang mga batayan ukol sa mga detalyeng kanyang narinig. Dagdag pa nito na, totoong lahat ng yon, kaya wala siyang dapat na ipagduda o hindi paniwalaan. Inilahad din ito sa kanya ang tungkol sa rason kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito sa kanyang ina. At ayon sa kanyang ama, kinakailangan niya itong gawin para ito ay maprotektahan. Sa larangan kasi ng lihim na karunungan, ang pagpapairal ng emosyon ay mapanganib. Dapat marunong kang dumistansya, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang sarili mong pamilya. Pagtatapat pa nito na, napagkasunduan na nila ang tungkol sa bagay na yon, para kung sakali mang may mawala sa kanila, hindi ito magdudulot ng kapahamakan ng natira sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong kasunduan, mariin itong sinabi sa kanya na patuloy pa ring namumutawi sa kanilang dalawa ang pagmamahalan. Matapos ang pag-uusap, pinagpahinga na muna siya nito. Gabi kasi sila uuwi, kaya kinakailangan niyang makalikom ng lakas. Nang marinig naman yon ni Subang, di na siya tumutol at pagsapit ng 10:00 ng gabi, tinahak nila ang madilim na karagatan para makauwi sa kanilang lugar. Awa naman ng Diyos, naging maayos ang kanilang paglalakbay hanggang sa makatungtong na sila ng dalampasigan. At sa paglipas ng mga araw, naging normal naman ang mga kaganapan sa kanilang tahanan. Habang ang kanyang ina ay nanggagamot pa rin, mariin naman nagbabantay ang kanyang ama.
Akala niya noon tuloy-tuloy na ito. Pero dumating ang isang pagkakataon na merong nakaharap na isang makapangyarihang mangkukulam na may dugong aswang, ang kanyang ina. At nagsimula ang lahat ng yon noong may tinulungan itong taong gusto nitong patayin. Sa sobrang galit ng nilalang, gabi-gabi na yon nagparamdam sa kanilang tahanan. Sinubukan din itong atakihin sila ng espiritual, ngunit dahil sa mga kalasag ng tatay niya, hindi ito umepekto. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ito, napilitan niyong magparamdam sa kanilang tahanan para lamang makapanindak. Ramdam ng tatay niya na natatakot itong umatake, kaya naman hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Subalit nang makiusap na sa kanya ang asawa niya, nagdesisyon siyang tuluyan na ito. Para sa kanya, sagrado ang pakiusap ng kanyang kinakasama, kaya walang kahit na sino ang may karapatan ditong pumigil. Pagtanggap niya ng pakiusap nito, matyaga niyang hinintay ang pagtalikod ng araw sa kalupaan. At sa pagsapit ng gabi, di pa man nakakapagpalit anyo ang nilalang, sinalubong na ito ng palaso na pinakawala ng kanyang ama mula sa loob ng bahay nila. Isipin ninyo, milya-milya ang distansya nito sa kalaban nila, pero nagawa niya yung matamaan na animoy ang palasong pinakawalan ay merong sariling buhay. Di man nila nakita kung papaano namatay ang nilalang, subalit naniniwala sila na totoo ang naging kwento ng kanyang ama. Pagkatapos kasi nitong magpakawala ng palaso, kailanmay hindi na ito nagparamdam pa sa bahay nila. At magmula noon, mas lalong tumindi ang paghanga ni Subang sa kanyang ama. Dagdag pa niya na, nung tumanda yon hindi ito pumanaw, pagkus ay lumipat lang ito sa kanilang lugar. Kalaunan, nang nanghina na rin ang kanilang ina, sinundo yun ng tatay niya para isama sa paraisong minsan niyang napuntahan. Kaya naman hanggang sa lumaki si Subang, hindi niya nakalimutan ng tatay niya at sa tinataglay ng kanilang angkan na Mutya ni Minokawa.